chapter 21, verses 37 to Acts chapter 22, verse 21. Verse 37. As Paul was about to be brought into the barracks, he said to the tribune, "May I say something to you?" And he said, "Do you know Greek?" I know not the Egyptian, the Lord is the servant of the Lord, and led not 4,000 men, the assassins out into the wilderness. Paul replied, "I am a Jew from Tarsus in Cilicia, a citizen of no obscure city. I beg you, permit me to speak to the people." And when he had given permission, Paul, standing on the steps, motioned with his hands to the people, and when there was a great hush, he addressed them in the Hebrew language, saying, "Brothers and fathers, hear the defense that I now make before you." And when they heard that he was addressing them in the Hebrew language, they began more quiet and said, I am a Jew born in Tarsus in Cilicia, but brought up in this city, educated at the feet of Gamaliel, according to the strict manner of the law of our fathers, being zealous for God, as all of you are this day. I persecuted this way to the death, binding and delivering to prison, both men and women. As the high priest and the whole council of elders can bear witness, from them I received letters to the brothers, and I journeyed toward Damascus to take those also who were there and bring them in bonds to Jerusalem to be punished. As I was on my way and knew Damascus, above noon a great light from heaven shone around me. And I fell to the ground and heard a voice saying to me, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" And I answered, "Who are you, Lord?" And he said to me, "I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting." Now those who were with me saw the light, but did not understand the voice of the one who was speaking to me. And I said, "What shall I do, Lord?" And the Lord said to me, "Rise and go into Damascus, and there you will be told all that is appointed for you to do." And since I could not see because of the brightness of that light, I was led by the hand by those who were with me and came into Damascus. And the one Ananias, I walked not according to the law, when spoken by all those who seemed to be there, Came to me and standing by me said to me, "Brother Saul, receive your sight." And at that very moment I received my sight and saw him. and he said, "The God of our fathers appointed you to know his will, to see the righteous one, and to hear a voice from his mouth. For you will be a witness for him to everyone of what you have seen and heard. And now I do it. Rise and be baptized and wash away your sins, calling on his name." When I had returned to Jerusalem and was praying in the temple, I fell into trance. And I saw him saying to me, "Make haste and get out of Jerusalem quickly, because they will not accept the testimony about me." And I said, "Lord, they themselves know that in one synagogue after another I imprisoned and burned those and beat those who believe in you." And even that statement, your witness was being shared. I myself was standing by and probing and watching over the garments of those who don't believe. Lahat po tayo, verse 21. And he said to me, "Go, for I will send you far away to the Gentiles." Let us come to the Lord in prayer. Amin namang Diyos, minsan pa sandaling ito, kami ay buong kababaang loob na lumalapit sa inyo, Panginoon. Lord, maliban na ang iyong Banal Espiritu, buksan ang aming mga puso at bigyan kami ng pangunawa, Panginoon. At even, Lord, sa mga narito na dinako mo na yung mga puso, still solid rock, Panginoon. Lord, unless na palitan mo ito ng pusong laman, Panginoon. Lord, they are helpless to hear your word, Panginoon. Lord, ang panalangin sa pagpapatuloy, makita namin, marinig namin, maunawaan namin
ang pangusap mo para sa amin. And grant us a heart, Panginoon, na willing na matuto, willing na sumunod doon sa nais mo, Panginoon. Ito po ang panlangin sa kalwalatian ng dakilang pangalan mo, sa tanging pangalan ng Panginoong Sus, sa tulong at gabay ng iyong Holy Spirit. Amen. We make this visited po. Sa mga nakaraan po nating pag-aaral, ay nasumpukan natin na si Apostol Pablo ay nagpunta sa Jerusalem. At nasa templo siya, at habang siya ay nasa templo, siya ay dinumog ng mga debotong mga Hudyo, at siya ay dinuli, at nais siya actually na gawan ng masama. Actually, they want to kill him. But then, makita natin na nung nagkakagulo yung mga tao, ay yung tribune o yung Roman tribune, siya ay naparoon at sinapuluhan si Apostol Pablo at siya ay dinala sa barracks. At tingnan natin, natapos yung preaching ng nakaraan na kung saan yung cry nila sa verse 36, sabi ng mga tao na galit, away with him. So yung mga tao, sigaw nila, away with him. Maalala natin, it's the same sentiment ng mga tao sa ating Panginoong Sus, di ba? Away with him. And nakita natin, sabi ko nga sa ating mga pag-aaral, ang Panginoong Sus, kung paano yung kanyang journey towards Jerusalem para ipako siya sa krus para sa kasalanan na hindi niya nagawa, ay ganun yung kanyang dinanas, same yung picture na pinapakita yung buhay ni Apostol Pablo. By no means is not equivalent sa ating Panginoong Sus. But then pinapakita yung willing siya na tahakin yung landas na tinahak ng ating Panginoong Sus, even to the point of death. So makita po natin, yung title po ng ating mensahe ay pinamagatan natin The Sovereign Grace of God in the Conversion and Calling of Sinners. The Sovereign Grace of God in the Conversion and Calling of Sinners. Dito na po natin, Sovereign Grace of God in the Conversion and Calling of Sinners. Pag sinabi mong sovereign, God is in control. At makita po natin, yung pasahe na to, doon sa defense ni Pablo, before the Jerusalem crowd, provides a rich narrative of conversion, divine grace, and gospel commission. Uli po, it provides a narrative, kwento, ng kanyang conversion at ng divine grace, habag ng Diyos, and yung gospel commission na kanyang tinanggap mula sa Panginoong Sus nung nagpakita sa kanya ang Panginoong Sus dun sa road to Damascus. Tingnan po natin, yung title niya sa Sovereign Grace of God, gusto mong ma-notice nyo, I pray na sa pagtatapos ng ating pag-aaral sa hapong ito, ay naunawaan nyo at least yung ibig sabihin ng Sovereign Grace. At hindi lang yung Sovereign Grace, yung kahulugan ng conversion. At even perhaps yung calling. Yung sinners, nagkakaintindihan tayo, ano yung ibig sabihin ng sinners. Sa theology, ay meron po tinatawag na order of salvation. Pag sinawag na order, ibig sabihin yung stages, yung baitang, di ba? Steps ng salvation. At doon sa step of salvation, ay may tinatawag na una yung election. Pag sa election, God's choosing ng mga magiging kanya. Sabi sa Leviticus, di ba? I have taken you from the many that you should be mine. It is God who will decide. So siya yung namimili. And then, so may mga pinili siya. Paano tutugon yung mga pinili niya? He will proclaim, He will send yung gospel call. So mayroon siyang pinili, and then magsasend siya ng mga mangangaral para yung mga pinili niya, tatawagan niya, at marinig nila yung kanyang tinig. Actually, just sa election, sabi doon, pagbabasahin ng Ephesians chapter 1, verse 4, sabi niya, even before the foundation of the world,
Ephesians 1:4, maliwanag na sinabi, bago palikhain ng sanglibutan, ibig sabihin, bago pa tayo silang, bago pa magkaroon ng Eva at si Adan, God already knows kung sino yung mga pinili niya. At in due time, sabi sa Ephesians 1:13, He will call them. Actually, sabi ni Apostle John sa John chapter 10, verse 13, ako ang mabuting pastol, sabi niya. At tatawagin ko yung mga tupa ko. At yung mga tupa ko, maririnig nila. Kilala nila yung tinig ko. At sila ay tutugon sa aking panawagan. So makita nyo, merong pumili. At yung pumili, magsasend siya ng kanyang manggagawa para tawagan yung kanyang mga hinirang. At yung mga hinirang niya, dahil sa kanya sila ay tutugon. Amen. And pangatlo, so una, election, then gospel calling, and then may tinatawag na regeneration. Regeneration is simply, ang ibig nang sabihin is being born again. To be born again. Kasi sabi sa Ephesians chapter 2, verse 1, and you were dead. So patay, sabi niya, you were dead. Spiritually, sabi niya, you are dead. Hindi mo kailangan ng motivation para mabuhay. You are dead. Yung isang bangkay, sa gasaan mo, hindi siya aaray. Di ba? He's helpless. Ang kailangan niya is to be made alive. Yun ang exactly sinabi actually sabi din ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, a natural man cannot accept the things of God because they are spiritually to be discerned. Yung carnal mind, yung carnal tao, without the Holy Spirit, without God giving us a new heart, there is no way para sa ating tumugon doon sa panawagan ng Diyos. Kaya yung sinasabi sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 5, even though you were dead, sabi niya, God being rich in His mercy made you alive. Ephesians chapter 2, verse 4 to 5. Picturing yung Old Testament na pangako ng Diyos kay Ezekiel chapter 36, verse 26, I will give you a new heart. I will take away your heart of stone and will put my spirit within you. So yun po yung regeneration. And person, minsan may nagtatanong, di ba, ano ba yung nauna? Naging born again ka or ikaw ay na-convert? Di ba? Madalas ito tinatanong, ano ba yung nauna? Ikaw ba ay na-convert muna at saka ka naging born again o naging born again ka and then ikaw ay na-convert? And kung tatanungin po kayo, do not answer na loudly, pero sagutin niyo po sa inyong sarili. Ano po ba yung nauna? Yung kayo ay naging born again and then nagsisi or kayo ay na-born again and then kayo ay nagsisi at nanampalataya? Let me go slowly po ulit. Kung tatanungin kayo, kung kayo ay born again o hindi. Kung tatanungin po kayo, kung kayo ay born again o hindi. Of course, sagot na is, oo o hindi. Diba? At pag yung sagot nyo ay, oo, ako ay born again, yung next question is, ano yung nauna? Kayo ay nagsisi ng palataya o kayo muna ay naging born again kaya kayo nagsisi at nanampalataya? Sabi mo, do not answer, ayaw ko kayong ma-embarrass dun sa isasagot nyo. So ano po yung nauna? Sagutin nyo sa inyong sarili and I pray na bago tayo magtapos ay nasagot ko po yung inyong o ma-confirm nyo yung kasagutan doon sa inyong doon sa tanong ko na I pray kung mali kayo ngayon mamaya ay maging tama. Kung tama naman, praise God at tama ang inyong sagot. Sabi ko po kanina, di ba? You were dead in your trespasses and sin. Yung isang patay ay walang kapasidad na tumugon. Di ba?
Pwedeng, sabi ko nga, born again kayo, pwedeng mali yung sagot nyo dun sa tanong ko. It will not affect na kayo ay born again. Pag mali yung sagot nyo sa tanong ko, hindi ibig sabihin na hindi kayo tunay na born again. But it might just affect yung gratitude and the way we live yung ating buhay at kung paano tayo nagbibigay ng pasalamat doon sa ginawa ng Diyos sa atin. Diba? Pag sinabi mo na kaya naging born again kasi nagsisimula ng palataya kasi may nangaral. Diba? At nangaral, dalawa kami o maraming kami, pero ako lang yung tumugon. Diba? Yung iba, hindi sila tumugon. Ako lang yung tumugon. O dalawa kami, tatlo kami yung tumugon. The rest, they rejected yung preaching. And that may be true. Diba? But then kung yun yung sinasabi nyo, kaya ka naging born again because someone preached, yung iba hindi nanampalataya, ikaw lang nanampalataya, at dahil doon, ikaw ay naging born again, maybe someday you have something to boast before God. Ako naging born again kasi tumugon ako eh. Diba? Pero yung isa, kaya ka tumugon because patay ka and yet God tinanggal niya yung pusong hindi tumitibok kasi bato siya, binigyan niya ng pusong laman, at nung tumitibok na siya, may nangaral, capable na ngayon yung puso na yon na tumugon. Capable na ngayon yung puso na yon na suklian yung pag-ibig na inaalok ng nagbigay ng buhay sa atin. And sabi nga, base sa ating kaunawaan doon, it might affect yung paano natin papahalagahan yung ginawa ng Panginoon sa atin. That while we were yet sinners, incapable of doing anything good, God sent His Son to die for us, to save us from our sin. So sabi ko nga po, una, may pinili ang Diyos, tatawagin niya sila, at bibigyan niya ng pusong laman, and because they have yung pusong laman ngayon, wala na yung pusong bato, they will respond dun sa panawagan ng Diyos. So, point lang is, naging born again muna tayo bago tayo nagsisi at nanampalataya. Because we cannot repent and we cannot receive, we cannot believe kung patay tayo sa ating kasalanan. Being born again, it's not joining born again religion group. Being born again is God giving us a new heart. And taking away yung heart of stone. Yun po yung born again. Pwedeng nag-join ka ng born again na religion, but you are not born again. Because walang nangyaring surgery sa puso mo. At marami po mga tao na gano'n. They are born again, thinking na dahil nag-join sila ng born again na group. But their heart actually is still cold as ice and hard as a rock. So makita po natin sa doktrina, sabi nga, yung sa theology, sabi ko kanina, napakalaga na gradually tayo ay lumalago na unawaan natin yung mga salita ng Panginoon. Theology simply means, theo means God sa Greek. Logos o logi means study. So study of God. Pag sabi ng theology, study of God in relation to everything that He created. So lahat ng pag-aaral mo, pag sabi biology, bio means life, logi study, pag sabi biology, the study of living things. So yung theology is studying God in light and in connection sa kanyang mga ginawa. So we find our meaning, our purpose, we find our value, our definition sa buhay based doon sa sinabi ng Diyos. So ngayon, pag pinag-aaral mo yung tao, anthropology, ibig sabihin ng anthropos, tao, human being, logi, study of human being, we find our definition doon sa sinabi ng Diyos. Kaya napakalaga na binabasa natin doon sa written word ng Panginoon. Hindi lang sa encyclopedia, hindi doon sa sinabi ng sino pa man, but
base dun sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So, sa ating pong pasahe, ay hinati natin sa tatlong bahagi. Yung unang bahagi, yung verse 37 hanggang chapter 22, verse 5, makita natin, in sovereign grace of God, in the conversion and calling of sinners, makita natin, number 1, God prepares His servants. Nagbibinata. Nagbibinata ko. Nag-concert kasi kanila. Makita natin yung verse 37 hanggang chapter 22, verse 5, God prepares His servants through His providential governments of their lives. Ulit po, ang Diyos, hinahanda niya yung kanyang lingkod through providential government of their lives. Pag sa providence, it's yung definition ng Romans chapter 8, verse 28. God causes all things to work together for good to those who love Him. Ibig sabihin, it is His outworking doon sa mga events ng ating buhay, but in the end, mangyayari kung ano yung nais niya na makaka-glorify sa Kanya at makakabuti sa atin. If God needs to chastise us, paluin tayo, He will do so through the providence. But at the end, He will bring us back sa Kanyang sarili. Yun po yung tinatawag, no? God causes all things to work together for good to those who love Him. So, yun po yung unang bahagi na makita natin, God prepares His servants through His providential government na kanilang mga buhay. Na makita natin sa buhay ni Apostol Pablo. Sabi sa verse 37 hanggang verse 40, as Paul was about to be brought into the barracks, so ito yung nangyari, di ba? Siya ay nagpunta sa Jerusalem, and he said to the tribune, yung pong tribune, ito yung Roman tribune na usually, ito ay isa siyang official ng Roman Empire na kung saan meron siyang hawak na usually mga group of centurions. Pag centurion, na pag-aral natin dati, century, ibig sabihin siya 100 soldier under sa kanyang command. Diba? Pag sabi mong Roman tribune, meron siyang group of cohorts. Ibig sabihin around 600 to 1,000 men under him. So si Paul, sabi niya, as he was about to be brought into the barracks, he said to the tribune, so yung kausap niya is a high-ranking officer. Si Cornelius, siya ay isang centurion, di ba? So meron lang siyang pinapangunahan na around 100. So itong cohort na to, o itong tribune na to, meron siyang pinapangunahan sa kanyang jurisdiction o sa kanyang command na at least around 600 to 1,000. Ang sabi ni Apostol Pablo, pwede ba ako magsalita? Sabi niya. May I say something to you? Sabi niya. And then, yung tribune, sabi sa kanya, then he said, do you know Greek? Perhaps yung kanyang lingwahe na ginamit ay Griego. And then, sabi nung tribune sa kanya, are you not the Egyptian? Egyptian then who recently stirred up revolt and led 4,000 men of the assassin into the wilderness. So, sinasabi lang dito na dati merong isang nag-cause ng trouble o ng riot at ito ay isang Egyptian. At presuming, sabi ng Roman tribune, hindi ba ikaw yon? At sabi ni Apostol Pablo, Paul replied, ako ay Hudyo. So hindi ako Egyptian. Ako ay isang Hudyo from Tarsus in Cilicia, a citizen of no obscure city. Yung sinasabi niyang of no obscure city, ako ay citizen ng hindi ng basta-basta na lugar. Ibig sabihin, yung Tarsus, Cilicia, ito ay known. Hindi ako sinilang dun sa kung saan-saan lang. Diba? At siya ay citizen, sabi niya. So, because si Pablo, siya ay isang Roman citizen. Siya ay isang Hudyo, pero pinanganak sa Tarsus, obtaining yung kanyang status as a Roman citizen. Para sa atin, kung tayo ay pinanganak sa Amerika, di ba, meron kang green card. Di ba? So, hindi ako pinanganak kung saan-saan lang. Di ba? Kaya gano'n. And then, si Pablo, sabi niya,
I beg you, permit me to speak to the people. So, sa previous na pag-aaral natin, sige Pastor Do, ang natin dito, dinumog siya. And tinuyog siya, ang daming tao. And perhaps, mapicture natin, pagka na-stampede yung isang tao, basag-basag yung mukha kung ano nangyari sa kanya. Eh dito, purposely, gustong patayin si Pablo. And yet, makita natin, sa kabila ng nangyari sa kanya, nakausap siya dun sa Roman Tribune na pwede bang magsalita sa mga tao. Perhaps yung isang tao na natakot, magmamadali siya, pwede bang i-save niyo ako, pwede bang tanggalin niyo ako sa lugar na to, dahil gusto akong patayin. Pero si Pablo, wait, sabi niya, pwede bang i-address ko yung mga tao? Makita si Pablo, sa kabila ng threat sa kanyang buhay, sa kabila kung ano man nangyari physically sa kanya, still yung concern niya, yung mga tao. Concern siya doon sa mga tao. Kaya nga sabi niya sa ating scripture reading, di ba? Sa Romans chapter 10. Sabi niya, yung mga kababayan ko, alam ko meron silang zeal. Meron silang deboto sila. Pero not according to knowledge. They seek to establish their own righteousness. So sabi ni Pablo, naunawaan ko sila. Because once upon a time, later sasabihin niya, kagaya mo rin sila. Nandun ako dati sa kanilang kalalagayan. So si Pablo, he can sympathize with them. Actually, he can empathize sa kanila. Alam niya yung sitwasyon ng isang deboto, pero mali. And then sabi niya, when he had given permission, Paul standing on the steps, motioned with his hand, yung kanyang kamay perhaps, para humupa yung tension, and there was a great hush. He addressed them in Hebrew language. Kanina sabi ng Roman Tribune, they speak Greek. Sabi niya, diba? English speaking ka pala sa anong panahon, sa colloquial na, di ba? Tati, di ba? And then ngayon, nagsasalita siya, Ilonggo. Diba? Ibig sabihin, kanina, kung mataas na mga ranking ng mga opisyal na Amerikano, kaya niyang magsalita ng yung lengguwahe ng mga alto sosyudad. Ngayon, nandun na siya sa mga kababayan niya, na mga Cebuano, Ilonggo, kaya niyang yung kanyang sarili, i-identify na siya ay kabilang sa kanila, nakasama nila. Nagsalita siya ng Hebrew sa kanila. And then gusto ko makita nyo, si Pablo respectfully address yung Roman commander actually, di ba? And makita mo yung respect niya doon, and then yung respect niya doon sa kanyang mga kababayan. Hindi siya nagmamataas na ako ay Roman citizen. No. Because ginamit niya yon actually para pagbigyan siya na ma-address niya yung mga tao. And then makita natin kung paano niya in-address sa chapter 22 verse 1, kung paano niya with all identification, with love, sabi niya sa verse 1, brothers and fathers. After kang gulpihin, after kang ano yung ginawa sa iyo, yung Panginoong Jesus, nung nandun siya sa mga tao, ano yung pinagagawa sa kanya? Di ba? Pinagduduraan, pinagsuntok, di ba? Prophesy. And then, kung ano yung ginawang maghama sa kanya. And perhaps ganun din yung ginawa kay Apostle Pablo. But then, si Apostle Pablo, paano niya in-address sila? Mga ama at mga kapatid. Very tender yung kanyang pag-address sa kanila. And then, sabi niya, hear my defense that I now make before you. And when they heard him addressing them in Hebrew language, they became more quiet. Diba? Makita nyo dito, hindi yung nagkakagulo, di ba? Minsan may ganito, di ba? Mag-asawa, di ba? Yung isa, nag-aalab, nag-aapoy, di ba? Red na red. And then sasalubungan mo, di ba? Parang kayong sunog, di ba? Si Apostle Pablo, makita natin pinapakita dito, even sa kanyang defense, doon sa kanyang pagpapaliwanag sa kanila, he uses yung soft, gentle na pangusap sa mga tao with endearment. Makita natin dito, and then, ano sabi niya? I am a Jew
born, kagaya sinabi niya kanina, born in Tarsus, Cilicia, but brought up in the city sa Jerusalem, educated under the feet of Gamaliel. Si Gamaliel po ay isang respected na Pariseo, na teacher do sa law. Yung mga Pariseo, mga skriba, they highly recognize and esteem, kinikilala, kinohonor nila si Gamaliel. At sinasabi ni Apostol Pablo, nag-aral ako under the tutelage sa paanan ni Gamaliel. Imagine yun sabihin ng mga tao, diba? Nag-aaral pala. Perhaps, by this time, perhaps about 20 years na yung nangyari nung na-convert siya. So maraming mga tao na hindi na, yung mga kabataan, hindi na siya kilala perhaps. Pero yung mga kaidaran niya, na nandun nung siya ay pumunta sa Damascus para i-persecute yung mga manampalataya sa Panginoong Sus, obviously, kilala pa siya. Alam yung kanyang background. Pero in case na may mga nandun na hindi alam yung kanyang background, nung narinig nila na ako ay Roman citizen, yet ako ay lumaki dito, at ako ay nag-aral sa paanan ng isang kinikilalang Pariseo, it will really stop yung mga tao. Actually, sabi niya sa Galatian, kung babasahin niyo yung Book of Galatia, o Epistle sa mga Galatia, sabi niya, kung merong may pagyayabang, sabi niya, patungkol sa kautusan, patungkol sa debosyon, sabi niya, ako yon. Pero lahat ng yon kinonsider ko na rubbish na basura because of the surpassing value of Christ. Point lang dito is, sa Apostol Pablo, yung providence ng kanyang buhay, God made him so for a purpose, for a time na kagaya nito. And then sabi niya, ako ay natuto, educated under the feet of Gamaliel, under the strict man of the law of our fathers. Makita niyo yung identification niya sa kanila. And then sabi niya, being zealous for God, as all of you are. Sabi niya, kagaya niyo ako, na meron akong marugdog na devotion sa kautusan. And then, sabi niya, as this day, na kayo ay, hindi sinabi na dati kayo merong zeal sa kautusan, sa law of God, but then, even now. And then, sabi niya, kung hindi yun sapat doon sa kanyang qualification, doon sa kanyang background, sabi niya, I persecuted this way to death. Yung this way, ito yung dati tawag sa mga Christian is followers of the way. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Diba? So sila tinatawag na followers of the way. Then sa Antioch, tinawag silang Christian. Sabi niya, I persecuted this way to death, and bringing and delivering to prison both men and women. Sabi niya, itong mga Kristiyano, dati, 20 years ago, sabi niya, pinapersecute ko yung mga to. And dinadala ko sila, kinakaladkad ko sila sa mga kulungan, babae, lalaki, I persecuted them. Pinapakita lang kung anong klaseng zeal, kung anong devotion meron siya. And sabi niya, I even obtained as the high priest and the whole council and elders can bear witness. For from them I received letters, and I journeyed towards Damascus. Sinasabi niya, doon sa ginawa ko na pag-uusig sa mga mananampalataya dati, 20 plus years ago, alam ng mga religious leader. Kasi binigyan nila ako ng kasulatan. Legally, na binigyan ako ng permission to punish them, to bring them back to Jerusalem, to be punished. Yan. Ano po yung gusto sabihin nito ni Apostol Pablo? Sinasabi niya kung sino siya dati. Ito ako dati. At sinasabi ko, God prepares His servant through His providential government sa mga buhay. Alam niya, He can sympathize, He can understand yung puso ng mga sentimiento ng mga tao because He was once kagaya nila. Diba? And sabi ko nga, hindi ito nagkataon. Hindi ito aksidente. Pagkus God works all things together, kabit-kabit,
Because one day, gagamitin siya ng Apostle Pablo for such a time like this so that when he addressed them, his very testimony is credible. Because alam niya mismo yung kanilang mga sentiments. And yet, pinapakita ko dati dito, makita natin, yung natural privilege being Jews, being estudyante ni Gamaliel, ay di ibig sabihin na may katiyakan ka ng kaligtasan. Si Apostol Pablo, pinanganak na Hudyo. Nag-aaral sa pinakamagaling na teacher. And yet, does that mean na siya ay ligtas? Ano po yung pwedeng makita natin doon? Pwedeng pinanganak tayo na sa Christian family. Pwedeng nasa church tayo lagi. With all those advantages, with all those privileges, doesn't assure na dahil pinanganak ka sa Christian home, lumaki ka sa church, ikaw ay sigurado, automatic ng ligtas. Sa Apostol Pablo, hindi po. And yung religious seal, apart from Christ, may become even an instrument dun sa opposition, dun sa nais ng Panginoon. Sa Apostol Pablo, meron siyang zeal, meron siyang devotion. Diba? Pero ano ginagawa niya? Pinapersecute niya, tinutugis niya yung mga mananampalataya na sumusunod dun sa nais ng Panginoon. Go and make disciples. Go and preach the word. Ano ginagawa niya? Pinamaglaman niya. Even actually sabi niya, I witness yung kamatayan ni Stephen. Ano po yung point doon? Simply being devoted. Simply na sinasabi natin, devote tayo. Sagrado tayo. Kung ano pa man yung kasunod nun. It means nothing kung hindi nakaugnay kay Kristo. At kung hindi nakaugnay doon sa salita ni Kristo. In fact, pwede pang tayong maging hadlang, stumbling block doon sa nais ng Panginoon. Diba? Kaya nga, ang dami nagsasabi, diba? Dito ako lumaki. Dito ako mamatay. Ano nangyari sa iyo? Wari, yung kapatid mo, kinilos ng Panginoon, and then naging Kristiyano. Ano nangyari sa iyo? Diba? Nauntog ba yung ulo mo? Parang tayo mismo nagiging cause para hadlangan yung mga lumalapit sa Panginoon. Bakit? Kasi devoted tayo. Kasi meron tayong zeal. Pero not according sa knowledge. I praise the Lord dun sa mga kapatid na yes, hindi nila fully naintindihan pa yung pinapanggan nila, yung pinapasukan nila. But then, willing silang matuto. Sumasama sila, nakikinig sila. Hindi, ayaw makinig dyan, mali yan. Pero ayaw nilang makinig. And perhaps, sabi nga, ito ay pangusap ng Panginoon, ginagamit yung pagkakataon ng kagaya nito para maunawaan natin yung kalooban niya at tayo mismo, tanakin natin yung sinasabi niya na way na kanyang hinahanda para sa atin. Si Pablo, sabi nga, meron siyang zeal but not according to knowledge. Pero kinatagpo siya ng Panginoon at niligtas siya. At nung niligtas siya ng Panginoon, siya ay, makita natin doon, he was bearing yung kanyang zeal, all the more na nag-alab, but this time, doon sa tamang landas. Hindi in opposition doon sa nais ng Panginoon. Makita po natin dito, minsan, yung mga providence ng Panginoon sa ating mga buhay ay minsan hindi sila inline doon sa nais natin. Diba? Marami tayong mga plano sa buhay dati na hindi actually inline sa nais ng Panginoon. And then nung kinusay ng Panginoon, na-realize natin, ay Lord, hindi pala yun ang nais mo. And gradually, hindi instantaneous, we learn to submit little by little sa Panginoon. Lord, eto pala, hindi inline sa nais mo. Lord, I surrender this one. And then this one, makita natin, hindi rin na, Lord, I surrender this one. Until finally, sabihin natin, Lord, I learned to surrender everything sa iyo. Hindi ganun kadali, di ba? Na buong buhay mo, kung 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 60 years ng buhay mo, ay pinrogram ka, tinuruan ka ng katuruan na to.
And then all of a sudden, isang umaga, isang hapon, marinig mo na, ito pala yung nais ng Panginoon. Hindi mo kagad minsan, all of a sudden, mato-throw away lahat ng yun. And kaya binigyan dito na nakasulat na to, si Pablo mismo, kung paano niya i-address yung mga tao na dati siyang kasama o kagaya nila. And pinapakita po dito mga kapatid sa luma, God prepares His servants through His providential government ng kanilang mga buhay so that when He finally calls them and use them sa Kanyang plano, not only they are ready, but they understand by heart yung kanilang ginagawa. Diba? Ang daling sabihin mo na, anak, yung sigarilyo hindi maganda sa health mo. Diba? And then habang sinasabihan mo yung anak mo, nag-yosi ka, diba? Diba? Does that make sense, diba? And then, meron din na, nagluluto ka ng kung ano naman, diba? Tapos sabihin, masarap yan, tikman nyo. Diba? Pero ikaw naman, diba? Sabi mo, kain kayong gulay, healthy yan sa health. Diba? Anak, kumain ka ng gulay, good yan para sa health mo. Kasi ikaw, hindi ka kumakain ng gulay, diba? Paano maniniwala anak mo na healthy yung gulay sa bata, di ba? Point ko po, lahat ng mga pinagdaanan natin, lahat yun, hindi wasted. God can use yung mga circumstansya ng buhay natin para, actually yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Corinthians, di ba? God comforts us so that we too may comfort those who are up in the same affliction na hinango tayo ng Panginoon. May mga perhaps kakilala kayo sa accommodation na nandun pa rin sila, nagsuswimming dun sa mga, kung ano mang pinagsuswimmingan nila, ng kanilang mga lifestyle, na by God's grace, hinango na tayo ng Panginoon. Dati, hanggang dito sa leg natin, nakabaon tayo. Hindi lang putik. Bagkus yung kumunoy. Hindi ko alam, lagi tinatanong kung Tagalog ba yung kumunoy. Kasi sa kapambangan na tayo. Yung despans. Diba? Hanggang dito yung pagkakabaon natin. Yes, we're helpless. But God, while we were in our helpless condition, God saved us. Amen. Niligtas niya tayo. And then, para the same compassion, the same sympathy and empathy, we can extend. Diba? Parang ganito, sabi niya ni R.C. Sproul sa kanyang preaching, sabi niya, mayroon isang pulubi na bata, nagutom, nagikawas, at wala talaga makain. And then version na isang kwarto nung nakita niya, ang daming supply ng mga tinapay at pagkain. Sufficient para sa kanya. Hindi lang para sa kanya, para sa iba. At alam niya, may mga kaibigan siya na nandun, gutom-gutom din, at kinutulorin niya sila mga bali-bali. Nung nakita niya yung pagkain, hindi niya sosolohin niya, at habang namamatay sa gutom niya, kanya makasama. Dali-dali siyang lalabas, tatawagin niya sila, tara dito, let's have peace, magpiesta tayo. Merong abundant supply dito. Ganon din tayo. Once upon a time, tayo ay nagsuswimming sa dagat ng kasalanan. Actually, in-enjoy natin, nagbabackstroke pa nga tayo eh. Diba? At talaga sumisisid tayo, enjoy na enjoy tayo. Diba? But then, God being rich in His mercy, inahon niya tayo. And then sabi niya, ba't ka naliligo sa dagat ng basura? Dito ka mag-swimming, dito sa swimming pool ng andun yung kalinisan. Malinis na tubig, hindi polluted ng sanglibutan. Nilinis tayo ng Panginoon. Inahon niya tayo. And then, nakikita mo yung mga kasama mo ngayon, still nandun sila. Praise God, pinagpapray natin sila, di ba? May mga prayer request tayo na, Lord, baguhin niyo po sila. But then, maybe, sometimes sinasabi ng Panginoon, yes, narinig yung panalangin mo. And, I want to use you na maging liwanag ka sa kanila. Sinasabi ng Panginoon, the reason why nandun ka pa, so that they will see your light shine. At makita nila, sabihin nila, may nagbago sa'yo. Na hindi ka naman ganyan dati. Dati pagka sinabihan kita ng masama, yung mata mo naglilisik eh.
Gusto mo ako sampalin eh. Pero ngayon, bakit? Kung ano na yung sinasabi ko sa iyo, yung mga masama, sinisiraan kita, pero hindi ko makita yung nagliliyab na mga mata, naglilisik na mga mata sa iyo. Parang nandun yung, habang nagsasalita ako, parang pinapanalangin mo pa ako. Bakit po? Because bilang kayo ng Panginoon. And sabi ko nga, perhaps isa yun para we can minister effectively doon sa mga tao na pinanggalingan natin because kita nila that we are sincere. Kasi naunawaan natin yung sitwasyon nila. Hindi tayo basta judgmental, di ba? Pero sad, wala yung anak mo, lalapit sa'yo, may sabihin, hindi pa nagsasalita, parang condemn na kagad siya, di ba? Papa, meron akong, nagkamali ako, Papa. O, Daddy, may nagawa ako. Hindi pa siya nagsasabi, may pamalo ka na kagad. Hindi na magsasabi yun, di ba? And then yung mga kasama mo sa kwarto, hindi pa siya nagsasabi, di ba? Sabihin mo kagad, di ba? Impyerno sila kagad. Di ba? Yes, dapat natin i-preach yung sin, yung hell, but then never forget to preach also yung love ng Panginoon. Amen. May problema, pero may solution doon sa problema. Do not forget to preach Christ. Do not forget to share Christ. Do not forget na iparanas sa kanila si Kristo. Meron tayo na experience at meron tayong Kristo, banal na Espiritu, na wala pa sa kanila, na perhaps kasangkapain tayo ng Panginoon na makita nila yung kapangyarihan ng Panginoon na buhay sa ating mga buhay. Kasi sila man, sabihin nila, kagaya ng sa fireproof, di ba? Something has happened to you na gusto kong mangyari sa akin. Merong sinya dati si Clark dun sa WhatsApp, di ba? Kung mag-asawa kayo, nagkakalabuan, di ba? Kasi minsan long distance relationship, di ba? And then makita pa niya ang asawa niyo, yung spouse niyo sa Pilipinas, di ba? Lagi yung post niyo, postura, tapos sila, di ba? Pag nagtatanong, may sawad na ba? Eh wala pa. Tapos nakita nila, bago yung puro bago, bagong karban, bagong bag, bagong damit, di ba? Sasabihin na, pasensya na, wala pang sahod. Isa na maniniwala, di ba? Sabi nung Senior ni Clark, pag may problema kayo, mga challenges sa mag-asawa, papanood nyo sa kanila yung, ano yung sabi ni Clark? Yung fireproof, di ba? Kung hindi nyo napanood yun, I encourage you kasi panoorin yun. Meron sa pelikula, Christian movie, pangalan ng movie, Fireproof. Fireproof. Yung pelikula, actually, tinan nyo, it's about couples na meron silang problema, walang perfectong relasyon. But then, yung isa, nung nakita niya, na ultimately, kailangan niya si Kristo sa buhay niya. Binibigay niya yung buhay niya bilang fireman. Yeah, nagpapakamatay siya, di ba? May nasusunog, pumapasok siya. Pero at the end, it's not to the glory of God, but to the glory na, ginawa ko to, matapang ako, di ba? But then, I-realize niya, all those effort, sacrifice are meaningless if they are not offered to Christ. If they are not made to glorify Christ. And then suddenly, nagbago lahat. Gusto niyang baguhin yung asawa niya. Pero, sabi niya, hindi kayang baguhin ang asawa ko. But God can change me. And he submitted himself, binago siya ng Panginoon. And then, yung asawa niya, nag-start na, ma-realize niya, hindi siya dati naghugas ng plato. All of a sudden, kakain siya dati, nasa mesa lang, iba yung asawa ko maghugas. Then, nakita yung pagbabago, naghugas ng plato. And then, nag-start siya dati, no? I-demonstrate niya yung love niya, bibili ng panat-panat ng mga roses. This time is, bibili siya ng promised heart. At binibigay sa kanyang asawa. Hindi in-appreciate ng babae. Kasi sabi is, hindi naman totoo yan, sandi lang. At then as time goes by, very consistent. Hindi ngayon, okay, bukas, hindi. Very consistent. Sabi ng asawa niya, sinabi ko kanina, something has happened to you. I want to happen. And then, naging opportunity yun. Na-share niya kung bakit siya nagbago. Kung sino yung bumago sa kanya. Hindi siya yung nagbago sa sarili niya. He cannot change himself. Kaya sabi ni Isaiah, yung leopard na polka dots o maraming mga
polka dots yung kulay niya, hindi niya kayang baguhin yung kanya sarili. Kung paano yung isang Ethiopian, sabi niya na mag-black, hindi niya kaya paputiin yung sarili niya. But God can recreate us. Yung hindi natin kaya, with God, all things are possible. Tapos may kasunod pa yung pinapanood ni Clark di ba? Pero kay Pastor Dong na yun, di ba? Yung binan, di ba? Sabi niya, kung meron kayo problema sa binan nyo, di ba? Panoorin nyo ng How to Train Your Dragon now. Second point, dun sa verse 6 hanggang verse 16, God not only prepares His servant through His providential government ng mga buhay, but verse 6 to 16, pinapakita din, God effectually converts sinners by revelation of Jesus Christ. Amen. God converts people through revelation of Jesus Christ. Ito po natin, sa verse 6 sabi niya, as I was on my way and drew near to Damascus, about noon, a great light from heaven suddenly shone around me. I fell to the ground and heard a voice saying, Saul, Saul. Ito yung, si Pablo, ito yung dati niyang pangalan. Saul, Saul, why are you persecuting me? Hindi niya sinabi na, Saul, Saul, bakit mo pinapersecute yung mga Christian? Bakit mo pinapersecute yung church? Bakit mo ako pinapersecute? Nakita natin dito, inseparability ni Christ at saka ng church. Hindi pwedeng pag-iwalayin yung church at saka si Christ. Hindi mo rin pwedeng pag-iwalayin na sabihin mo, Kristiyano ako, pero hindi ako kasabi sa isang church. That is not, yun na sila in the Bible. The church and Christ are inseparable. Sasabi lang dito, na kung paano pinapersecute ni Pablo, ni Saul, yung church, pinapersecute niya mismo ang ating Panginoong Jesus. And then sabi ni Pablo, who are you, Lord? Who are you, Lord? Sabi niya, I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. Alam niyo, nasa langit na si Jesus Christ, hindi niya pinapersecute, di ba? But yung blow na binibigyan natin sa church, it directly hits ang ating Panginoong Jesus. Whenever we badmouth yung isang tinubos ni Kristo na kanyang dugo, isang Kristiyano binabadmouth natin, those badmouths, those yung mga sinasabi natin, they directly hit yung nagligtas sa kanya. And I pray we can think din na mabigyan natin ng another panibagong pananaw, value, yung isang Kristiyano. Kung paano natin i-value yung isang tinubos ng Panginoon. At same nag-works yung ating sarili mismo. Kung paano binigyan ng halaga para iligtas tayo ng Diyos. Imagine yung Diyos na nakaupo sa langit, sinaserve ng mga angel, ginawa niya yung langit at lupa. Siya yung nagsusustain sa lahat. Ginawa niya lahat para sa Kanya at walang nag-exist kung hindi sa pamamagitan niya. And yet bumaba sa lupa sa Kanyang mga nilikha na parang very significant sa Kanya. Ginawa niya, imagine yung universe na Kanyang ginawa and yet bumaba sa lupa for what? Sabi ng I think Isaiah, yung mga hari daw sa lupa, para silang mga grasshopper. Hari. Tayo, hindi tayo hari. Ano kaya tayo? Ano kaya equivalent natin, di ba? Langgam? Uod? And yet, kung ganun yung value sa atin, bumaba siya mula sa langit, nagkatawang tao, namuhay kagaya natin, nabuhay siya ng banal mula ang pagkabata niya hanggang sa araw na ipako sa krus, sumunod siya sa Diyos. For what? Diba? Para yung hindi natin kayang sundin na kautusan na binigay ng Diyos para sa atin, siya ang sumunod. Ginawa niya yon perfectly. Wala siyang binali kay isa. We broke God's law from time to time. Diba? Pero siya sinunod niya. For what? Para tayo na nakipag-isa kay Kristo, yung hindi natin kayang gawin, ibibigay niya sa atin yung katwiran na meron siya. Para magkakaroon tayo ng righteousness. Righteousness
na siya ang na-acquire, i-deposito niya, He will reckon sa ating account para magkaroon tayo ng katwiran ni Kristo. When God looks at us, He will not see our sins. All He can see sa atin ay yung righteousness ni Kristo. And nung nandun nakapako sa krus, wala naman siyang kasalanan na dapat niyang pagbayaran. Sabi sa Romans 3:23, kabayaran ng kasalanan. Sabi sa Romans 3:23, lahat nagkasala. Romans 6:23, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala siyang kasalanan, and yet napako sa krus. For whom? Para kanino? For us. Para sa atin. So ngayon, meron siyang katwiran na ibibigay sa atin, at yung ating kasalanan na dapat tayo magbayad, binayaran na niya. At pag makita natin ngayon, yun yung ginawa ng Diyos para sa atin, we will not take ourselves lightly. Diba? Imaginin mo, yung halaga mo, isalaga ka ng buhay ng anak ng Diyos, and then nalagay mo sarili mo doon sa hindi dapat. By all means, does that make sense, di ba? And sino tayo na yung nilagay ng Diyos sa gitna, ilalagay natin sa tabi. Di ba? Pinahalagahan, binahalyo tayo ng Diyos. Mahalaga tayo sa Kanya. And then you will treat yourself na parang wala lang. Imagine nyo, wari, mahal na mahal nyo yung anak mo, spouse mo, mayroong mahal na mahal ka. Binigyan mo siya ng gift. Pinaghirapan mo, pinag-ipunan mo. And then binigay mo sa kanya. Huh? And then one day, makita mo na yung binigay mo sa kanya, nandun nakakalat, o nandun sa may basurahan, o nandun doon sa hindi dapat kalagyan, ano yung mararamdaman nyo? Sad. Very sad, di ba? Imagine nyo ang Diyos, binigay niya yung kanyang anak to purchase us, to rescue us, to save us, to give us a life. And then, tayo, hindi natin babalihin yun. Ano yung maramdaman ng Diyos? Ano maramdaman niya sa atin? Tayo na hindi pinapahalagahan, yung pinahalagahan niya. And I pray, sabi nga, moving forward, let's see who really we are sa mata ng Diyos. Without Christ, absolutely, wala tayong halaga. But Christ gave us yung value natin. Yung value natin, hindi nakadepende sa nakasuot sa leg natin, nakasuot sa wrist natin, o kung ano yung hawak natin, o kung ano laman ng pocket natin. Hindi rin nakadepende sa sabihin ng ibang tao. Nakadepende doon sa value na binigay sa atin ni Kristo. Si Pablo, sabi ko nga, pinapahalagahan niya yung ginawa ng Diyos sa kanya. Nung kinatagpo siya ng Panginoon, bagamat siya ay makasalanan, sabi niya, I did not understand the voice of the one who was speaking to me. Hindi niya maintindihan lahat, kagaya natin. Diba? But then, tinanong niya, what shall I do, Lord? Hindi natin maintindihan lahat. Then we can ask Him, Lord, what shall I do? Have you ever asked po yun? Lord, what shall I do? Or, etong gusto ko. Lord, dyan ka lang muna. Lord, tahimik ka lang. Minsan, yung nais ng Panginoon sa atin, very inconvenient. Because it requires commitment, it requires sacrifice. It requires yung priority natin, rearranging. Diba? Ang sarap kaya paggising mo, di ba? Pagkagising mo, wala kayong pang iniisip, di ba? Paggising mo, phone, di ba? Paggising mo, kung ano naman, except Christ. Ang dami natin pinagkakabalaan, except yung mga nais ng Panginoon. Paggabi, matutulog na, ang dami mong ginawa sa maghapon, and ang pinapagawa ng Panginoon, before go to bed, drink vitamins, o recharge, para bukas di ka lobat, diba? And when I mean vitamins, recharge, refueled, commune with God, through His Word, through prayers. And ano lang ba, sabihin lang natin sa gabi, Lord, good night. Do you think na recharge ka nun? Isaksak mo ng 1 minuto, yung phone mo, kinabukasan na andar ba? Hindi, right? You need to charge it fully.
para magamit siya, bagong kapakipakinabang. Eto, tina-charge to para magamit siya. And then, akala natin, di ba, simpleng good night sa Panginoon, the next day, ready ka sa hamon ng buhay? Hindi, di ba? And then thinking na, hindi, Sunday naman, Sunday na lang, di ba? And then, Sunday, pasensya na po, di ko nabasa ng isang linggo yung sa Kings, di ba? Next week na lang po, pagdating doon sa Timothy na, kapatid, pagka nakita natin, ay, marami pong yung mga anak ko, nung mga maliit pa sila, lagi sila meron ng mga Valentine's o Happy Birthday, Merry Christmas, mga maliit na mga notes. Pag pupunta kayo sa bahay, meron na minsan na sa gilid, minsan nasa rep pa nga, pero marami sa pocket ko. Pwede ko singsangla balang araw. At even sa mga book ko, para sa kanila wala lang pero gusto nung ginawa nila. Nung ayun yung sulat niya, hindi mo pa mabasa. Diba? Parang, pero lahat yun, na-treasure ko. Parang araw, perhaps architect na siya, may trabaho na siya. Ako, puting-puti na yung buhok ko. At least may puti, diba? At may apo na ako, binabasa ko pa rin sila yung mga ginawa nila. Praise God. I value, I treasure yung mga bagay na yun. Yun ay gawa lang ng anak mo. Diba? At mga simpleng letters. And I pray, sabi ko nga, we will see differently after this service yung ginawa ng Panginoon sa atin. And we start asking, Lord, what shall I do with this life? Tatanong niya na ba minsan sa inyong sarili, bakit kayo nasa Dubai? At 22 years ago, merong isang binata na nagpunta ng Dubai. Sabi niya, gusto niya makatulong sa kanyang nanay, sa kanyang mga anak. Wala pa siya anak pala. Sa kanyang mga kapatid. Diba? Yan lang ang gusto niya. Pero, iba yung plano ng Panginoon. Yes, makatulong ka sa magulang mo. Yes, makatulong sa mga kapatid. Pero, may iba pala siyang plano. It's a divine appointment ng Panginoon. Meron siyang plano, nakakatagpo yung ganyan. Amen. And akala lang nung tao na yun, mag-imbak siya ng dirham, diba? Pero, yung plano pala ng Panginoon ay higit doon. Bigyan ng buhay sa presensya niya, nakasiyasiya, buhay na kumpleto. Amen. Akala natin, mga kapatid, nandito tayo sa Dubai, dahil nag-apply lang tayo sa agency, nag-visit visa, nag-cross country, nag-jump kung saan pa man, nag-jump, di ba? Pero, yes, nangyari lahat ng yon. Pero lahat yon within sa plano ng Panginoon para sa inyo. You are not here because there's an accident. Lahat po nakaayon doon sa plano ng Diyos para sa inyo. And until and unless na makita niyo yun, na reality, He will take yung buhay niyo, kung nasaan kayo ngayon, lightly. Pero, kung titingnan niyo na nandyan kayo mismo sa lugar, kung nasaan kayo, it's because dyan kayo nilagay ng Panginoon, you will do things differently. Nagluluto ka para sa amo mo, you'll do it joyfully, you will sing. Diba? Mamamangha amo mo, you are so inspired. Diba? And instead na pag yung amo mo titingnan ka niya, lagi nakakunot yung noo mo, di ba? Kasi pagod-pagod ka. Sabi ba naman niya maglaba ka, kapaplansya mo lang, di ba? Sabi maghugas ka ng plato, maghapon ka na mamalansya, then maghugas ka ng plato. Then, you can explain, yes sir, yes ma'am, can I do it later? Hindi ka nagdarabog, hindi ka nagtatapon na, kailangan mamamatay ito, di ba? You do things differently. Hindi kasi wala nang bigyan sa ako. You do things differently because you view things now in the perspective, in the eyes of God. And I pray po, sabi ko nga, ba? Ano natin, sabi ko kanina, naroon tayo sa kinalalagyan natin,
It's either tinuturuan tayo ng Diyos, marami mga tao na biglang naging mayaman. And bigla din silang naghirap. Because they don't know how to value yung riches. And it destroys them. Kasi nung naging mahirap na sila, hindi na alam paano mabuhay na mahirap. Tinuturuan tayo ng Panginoon sa ating mga buhay. Para pag binigay niya, yung pinilala niya para sa atin, we are ready. We are ready. Doon sa inandang niya para sa atin. Nandiyan tayo perhaps sa ating mga employer, sa mga amo. However, ano sila naman sila, careless na buong. God is preparing us. And even perhaps God is preparing them. Or perhaps saving them through us. Christ is using us na makita nila yung invisible God na visible sa ating mga buhay. Si Potiphar, no, si Joseph, nandun siya, slave. Binenta siya ng kanyang mga kapatid. At yung asawa ni Potiphar, gusto gawin ng masama. Actually, gusto gawin ng masama si Potiphar. Pero si Joseph, sa kabila ng lahat, hindi po siya nagpasusog dun sa gusto ng asawa ni Potiphar. Because sabi niya, how can I do such evil to my God? Hindi to Potiphar, to my God. We are where we are is because God is sovereign sa ating mga buhay. And He's working sa ating mga buhay. And sabi nga, si Pablo, what shall I do, Lord? Sa Acts chapter 2, verse 36 and verse 37, si Pedro, nangaral siya. Kayo, pinapako niyo si Jesus Christ. Sabi niya sa mga kababayan niya. And then, they were cut to the heart. Sabi lang, they were cut to the heart. Yung heart nila na dating bato, well, they replaced by God. Giving them a heart of flesh so that when it pierces, it penetrates. Hinanda na ng Diyos. And nagtanong sila, brothers, what shall we do? Pag binasa niyo sa Acts chapter 2, verse 36 hanggang verse 7. And sabi ni Pedro, repent and be baptized. Yung pagbabaptize, hindi makakaligtas. Pagbabaptize is simply declaring, I am now a new man, a new woman. Ako ay bago ng nilalang because God has made me alive. He has made me a new creation. He regenerated me. And I am a born-again man or woman. At pagka po ganun, then conversion follows. We will repent, we will believe because binigyan na tayo ng bagong buhay. Yung pagpapabautismo is just declaring na tayo ay converted na. Hindi po makikita kasi nangyari sa puso. God can see. Pero yung gagawin natin na pag-public declaration, ito ay pinapahayag natin kung ano yung nangyari sa loob na hindi nakita. Ano yung sabi sa kanya ni, and the Lord said to me, rise, go to Damascus, and then you will be told all that is appointed for you to know. Sabihan mo, Panginoon, ano yung gagawin kasunod ni Pablo. And perhaps, sabi ko nga po kanina, God is confronting us this time. Ano yung dapat natin gawin kasunod? Sabi ko kanina, minsan problema nating mga tao, especially, I think, most ni Pilipino. Problema most ni mga Pilipino, yung complacency. We are so complacent. Hindi lamang sa atin yung manyana habit, yung mamaya na, di ba? Mamaya na, di ba? Yan yung mamaya, meron, di ba? Meron pa nga, pag-birthday na lang, di ba? Sa birthday ko na lang po, hindi ko lang kung anong kalang birthday, di ba? Point natin is, culturally, influence yung ating mga pag-isip. Lagi na sinasabi, tsaka na, just na. And
I pray yung bago nangyari yung lindol, yes, may mga warning, di ba? Pero I guarantee, maraming mga, sa kabila ng warning, maraming nagsabi na, mamaya na lang. Diba? Until yung mga tao, are not ready. They were caught. Hindi sila ready sa mga guard. And maybe po, minsan, ganun miss mo tayo. Mamaya na lang. I pray po mga kapatid, seek sa inyo mga puso, Lord, what do you want me to do? Lord, binigyan mo ko ng buhay. Lord, binigyan mo ko sa Dubai. Lord, aside from magpadala every month, Lord, ano yung gusto mo gawin sa akin at sa pamamagitan ko? May gustong gawin ng Diyos sa akin. At meron siyang gustong ipagawa sa atin. Magkaiba po yun. Meron siyang gusto munang gawin sa atin. And then meron siyang ipapagawa sa atin. Pero hindi niya pwedeng ipagawa yung pinapagawa niya sa atin kung hindi niya ginagawa muna yung dapat niyang gawin sa atin. Pangatlo po, God sends His redeemed people to fulfill yung sovereign mission. Si Pastor Pablo po, ginamit siya ng Panginoon para ipangaral yung mabuting balita. Meron siyang 3 missionary journey. Tuloy-tuloy po yan. Tapos yung first missionary journey, report siya sa Antioch, then alis na naman siya, 2 years, 2.5 years, lahat po yun, until finally, pinagutan yung ulo niya dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon. But then, tinan po natin yung pangatlong point, God sends His people to redeem. God sends His people, His redeemed people, to fulfill His sovereign mission. Sabi sa verse 17, hanggang verse 21, when I had returned, sabi niya, and was praying, I fell into a trance and saw him, Jesus Christ, saying to me, make haste and get out of Jerusalem quickly. Nung siya ay nagpunta sa Jerusalem, sabi ng Panginoon sa kanya, doon sa kanyang first, after sa Antioch, sa Damascus, bumalik siya sa Jerusalem after 3 years. And nasabi, because they will not accept your testimony about me. Binigyan ng warning sa Apostle Pablo, sabi ng Panginoon sa kanya, umalis ka sa Jerusalem because they will not accept yung testimonya mo about you. Gusto nilang patayin ka. And I said, sabi ni Pablo, verse 19, Lord, they themselves know that I, in one synagogue after another, I imprison and beat those who believe in you. Ito ginawa niya kanina, di ba? Lord, bakit di sila maniniwala? Hindi ba very kapani-paniwala yung ginawa ko? Yung testimonya ng buhay ko, sabi ng Panginoon, hindi sila maniwala. Hindi dahil sa hindi ka credible na witness, hindi dahil sa hindi ka panipaniwala yung testimonya mo. Because their heart ay mga bato. Sinabi ng Panginoon sa kanya, they will seek yung buhay niya. And then, sabi pa niya, and when the blood of Stephen, your witness, was being shed, sabi niya, I myself was standing by, approving and watching over the garments of those who killed him. Sabi niya, noong ang pinamatay yung mga lingkod mo, nandun ako. Hindi pa rin ang paniniwalaan niyo? Hindi pa rin. And then, he said to me, go, for I send you far away to the Gentiles. Ano po yung matutunan natin doon sa verse 21? People will reject you. Sabi niya, but I have other plans for you. I will send you to the Gentiles. Gentiles po, pag hindi ka Hudyo, ikaw ay Gentiles. We are all Gentiles. And now, makita po natin, marami pong na-bless, maraming mga naligtas sa paggamit ng Diyos kay Pablo. Sabihin, ni-reject siya ng mga kababayan niya, that's not the end. Meron siyang plano para sa iba. Meron po tayong mga kaibigan na sa share ng salita ng Panginoon. They will mock us.
they will not believe. Kahit na kapanipaniwala yung testimony natin. Kahit na nakita nila yung pagbabago sa ating buhay. Basta guarantee na sila ay mananampalataya sa Panginoon. Kagaya ng nangyari kay Pablo. Then, hold on po. May plano ang Panginoon. Minsan hindi ganun kabilis. Yung mga pangako ng Diyos, basta guarantee na instantaneous yung sagot. He is there, listening, making every way na ready tayo. Para pagbigay niya ng katugunan niya sa ating mga panalangin, we are ready and the situation is ripe para din sa atin. I pray po mga kapatid, makita natin si Pablo, pinakita yung dating buhay niya, and then kung sino naging siya, and then niligtas siya ng Panginoon mula sa kanyang maling paniniwala, tinama ng Panginoon at ginamit siya doon sa nais ng Panginoon para sa kanyang buhay. Ang Diyos po, hindi lamang nililigtas yung mga makasalanan, bagkus sinesend din niya, pinapadala niya, ina-appoint niya sila para sila man ay maging kabahagi ng plan niya na abutin yung mga hindi pa naabot ang mabuting balita. Uli po mga kapatid, let me encourage you once more. Kung kayo ay Kristiyano sa tingin nyo, and yet you are not involved sa buhay ng isang church, I beseech you, I plead sa inyo for your good, for your obedience sa Panginoon, seek to be a member ng isang church. Kung kayo ay Kristiyano. Kung hindi kayo Kristiyano and by God's grace narinig nyo yung tinig ng Panginoon, sinasabi niya sa inyo na niligtas niya tayo sa kabila ng ating kasalanan, sa kabila ng ating pag-rebelde, and binigyan niya tayo ng bagong puso, and we have been regenerated. Because hindi mo na naisin si Kristo kung hindi ka binigyan ng bagong puso. Kung hindi ka ni-regenerate, hindi ka binborn again ng Panginoon. Pero kung nandun sa puso mo, yung pagnanais na sumunod sa Kanya, I encourage you po. Seek help. Number one, sabihin nyo, Lord, ano yung gusto mong gawin ko? He will direct you. He will direct you kung ano yung gagawin niyo po. But first, take that first step. Lord, ano yung gusto mong gawin ko? Hindi ko sabihin sa inyo na punta kayo kay pastor, punta kayo kay sister, punta kayo sa Panginoon. Lord, ano yung gusto mong gawin ko? Si Pablo po, gusto niyang gusto yung church. Yung mga crowd, gusto siyang i-silence, gusto siyang patayin. Yet yung intention po ng Panginoon, iligtas si Pablo at gamitin din siya bilang instrument sa pagpapahayag ng mabuting balita. The same God na sovereign sa buhay ni Pablo is the same God po na sovereign sa buhay natin. Kung kaya niyang gamitin at ginamit niya si Pablo, He can also use us for His glory and for our good. Tandaan po natin, nagtanong ko kanina, ano ba yung purpose ng buhay? Yung pong isang produkto, makikita mo yung pag binenta, usually may nakalagay doon na manual. Pag may binili kayong gamit, whether kasangkapan sa bahay, usually may kasama siyang manual. Yung manual, naglagay ng manual na yun, ng instruction, yung gumawa. Yung gumawa ng product. Tayo po ay may manual din. At yung manual natin, yung purpose natin, yung nagbigay nun, yung gumawa sa atin. Gusto natin makita yung purpose natin. Let us go back dun sa gumawa sa atin. Amen. Tanungin natin, Lord, ano ba yung purpose ko? Because we cannot find yung purpose natin kung saan-saan pa man. Hindi ko pwedeng hanapin yung purpose ng Apple doon sa Samsung, di ba? Sa Apple, kuha natin. Yung purpose natin, masangkuman natin sa Diyos. And sa biyaya ng Panginoon, sabi ko nga, pray, seek the Lord's help, and He will direct you. And perhaps He will lead you. Basahin po yung manual na binigay mo sa atin.
Let us all stand, mga kapatid, and let us come to the Lord. Let us close our eyes and I encourage you po na let us come to the Lord with a sincere heart. Sabi niya sa Deuteronomy, if you seek me diligently with all your heart, you will find me. Knock and it will be opened. Seek and you'll find. Ask and it will be given. Sabi niya sa Revelation. Mga kapatid, I encourage you. Kung kayo ay niligtas ng Panginoon, ask Him, Lord, help me. Sumunod sa iyo sa nais na. Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Sa atin naman, sa iba naman, na nandun, hindi pa tiyak whether you are regenerated or not. Ask the Lord. With God, all things are possible. Gaano man kadilim yung pinanggalingan natin, pinagmulan natin, o yung kinaroroonan natin, God is all-powerful. He can deliver us. He can rescue us sa ating mga situation, sa ating condition. Let us come to the Lord in prayer. Lord, muli maraming salamat. Lord, saan at kanino kami pupunta, Panginoon? Ikaw ang buhay. Ikaw, Panginoon, ang aming kaligtasan. Lord, kagaya ng panalangin ng mama na may weak faith, Panginoon. Lord, we believe. Help our unbelief. And maraming salamat, Panginoon, because at the end, it is you who both ang nagnanais at nagkakaloob na gawin namin kung ano yung nais mo para sa kalwalatian ng iyong pangalan at aming ikakabuti. Lord, aming panalangin, help us, Lord, na lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na taglay yung pagnanais na mahirap man, marami mang mga challenges na kakarating. Help us to follow you, O God. Lord, you are our Lord and you are our Savior. Help us to obey you, whatever the cost, O God. At the end, Lord, salamat. Dahil ano man mangyari sa amin, ang katiyakan ng buhay ay nasa iyong kamay, Panginoon. Lord, maraming salamat. And our prayer, yung mga puso, mga kaluluwa na dinako nyo sa sandaling ito, sa hapong ito, Panginoon. Lord, aming panalangin, let your Holy Spirit work in our hearts and our lives in their salvation, Panginoon, that you may be glorified sa kalang kaligtasan, hindi sa kanilang kapahamakan. Lord, maraming salamat. Ang nais namin na maluwalhati ang iyong banal na pangalan sa lahat ng iyong ginagawa at gagawin pa sa buhay ng mga tao na narito at sa buhay ng iyong iglesia. And now to Him who loves us and has freed us from our sins by His blood and made us a kingdom priest to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Amen.